Matagal na mula nang makuha ng paborito mong Disney kontrabida ang nararapat sa kanila. Pero paano? Kung sabihin namin sa'yo, hindi pa tapos ang kwento nila. Kahit tapos na ang credits. Dumating na ang mga paboritong Disney kontrabida sa mundo ng espiritu. At oras na para hatulan ang kanilang kapalaran sa kabilang buhay. Maligayang pagdating sa Pearly Gates. Lahat ng kontrabida, pumila muna habang kinukuha namin ang inyong talaan. Malapit na magsimula ang paghuhukom. Sige, tingnan natin ang mga dumating ngayong araw. Ang Masamang Reyna, Ginang Tremaine, ang Reyna ng mga Puso, Kapitan Hook, Cruella, Madame Medusa, Maleficent, Prinsipe Juan, Ratigan, Ursula, Gaston, Jafar, Oogie Boogie, Scar, Ratcliffe, Frollo, Hades, Shan Yu, Clayton, Yzma, Kronk, Kapitan Gantu, Commander Rourke, Inang Gothel, Goob, Dr. Facilier, Haring Candy, Yokai, Don Bellwether, Haring Magnifico. Sige, magsimula na tayo, Jafar. Pakiusap, igilan mo na ang pagnanakaw. Isauli mo ang halo kung saan mo ito nakuha. Oo, binibilang pa rin ang mga kasalanan dito. Gaston, tama na ang pagtitig sa sarili mo sa Pearly Gates. Pakiusap, mag-focus ka. Sige, Kronk. Pwede ka nang pumasok dito sa langit. Nagkaroon ka ng kaduda-dudang trabaho dati, pero nagbago ka at naging inspirasyon sa komunidad. Yan ang mahalaga. Halika, ibahagi mo ang spinach puffs mo sa iba pang nasa dakilang kabilang buhay. Ikaw naman, Goob. Nakatulog ka lang matapos ang isang napakasamang araw. Nareset ang timeline at namuhay ka ng maayos sa natitirang buhay mo. Ayos lang sa amin na nandyan ka at naglalaro ng baseball sa langit, kung saan laging home run bawat palo. Oh, ano yon? Nagtataka ka kung anong sentensyang nakuha mo sa kabilang timeline? Ayaw mong malaman? Oh, yun na. Kaya hahayaan ko na si San Pedro ang magpatuloy. Pansin mga makasalanan, matapos masuri ang inyong matitinding kasalanan, pagtataksil, kasakiman, malawakang pagkawasak, pagmamalupit sa mga tuta, ipinapaalam namin na kwalipikado kayo para sa isang all expenses paid na walang hanggang pananatili sa impyerno. Walang refund. Lumapit na kayo, mga kontrabida. Nagsinungaling kayo, nandaya, pumatay at ginulo ang lahat. At ngayon, napanalunan nyo ang grand prize. Walang hanggang kaparasahan. Huwag mag-panic dahil gusto naming patas ang lahat. 5 magagandang antas ng parusa ang impyernong ito. Bawat isa ay tinugma sa kakaiba niyang kasamaan. Kaya, tingnan natin kung saan kayo nararapat. Sige, magsisimula tayo sa unang antas, ang lobby. Para ito sa inyo, kayong mapapalad na iilan na hindi umabot sa hindi na maliligtas na antas. May isang babaeng blonde na nagtayo ng motel ilang taon na ang nakalipas. At sa hindi malamang dahilan, nagpasya ang Human Resources Department na kailangan naming pagbigyan ng ilan sa inyo na walang katubusan. Nakatakda na ang listahan ng bisita, kaya hindi na kailangan magpilit pumasok. Pinagbawalan din kaming makipagkamay sa inyo rito. Dr. Facilier, pumila ka na lang kasama ng iba. Una, sa antas na ito, may lugar tayo para kay Yokai. Bagamat nakagawa si Yokai ng mabibigat na krimen, kabilang ang pagpatay sa pamamagitan ng iba at maging ang tangkang pagpatay, maaari natin maunawaan ang sakit na naramdaman niya matapos niya akalain na wala na ang kanyang anak dahil sa kawalang puso ni Kratek. Kung tutusin, ginawa niya ang pinaka-basic na paghingi ng tawad kay Hiro at ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Bibigyan natin siya ng chance makabawi pagkatapos ng buhay na yon. May nakalaan din bang pwesto para kay Kapitan Gantu? Bilang alien mula sa kalawakan, si Gantu ay hinuhusgahan sa ibang pamantayan kaysa sa ibang kontrabidang tao. Sa pananaw niya, isa lang siyang nilalang na ginagawa ang trabaho niya na may sobrang sigasig at medyo malakas ang hilig na siya na mismo ang umaksyon. Sa totoo lang, may dahilan siyang habulin si Stitch sa unang pelikula. Ginawa siya para magdulot ng malaking pagkasira kahit saan. Tinangkang patayin ni Gantu ang isang batang babae. Kaya marami pa siyang kailangang tubusin. Magiging maunawaing kami, Ginoong Gantu, dahil naawa kami na di ka isinama ng Disney sa reboot ng pelikula mo. Mababa na ito kahit para sa'yo. Sa inyo, kaunti na lang ang espasyo para umunlad. Halimbawa, seryoso, sinusubukan ni Cruella balatan ng mga tuta para gawing coat. Hindi maikakatwiran ng passion ang kalupitan sa hayop, malinaw yon. At ikaw, Frollo, huwag mo kaming tingnan na parang inaasahan mong bibigyan ka ng pagkakataong makabawi. Alam mo ang ginawa mo. Bago tayo magparusa ng matindi, silipin muna natin ang ikalawang antas. Bilog ng kayabangan at kasakiman. Hindi kami sigurado kung may pag-asa pa kayong maligtas, mga kaibigan. Pero hindi namin kayo itinuturing kasing sama ng ibang kriminal sa koleksyon ng Disney. Bibigyan namin kayo ng mas magaan na parusa kapalit ng ginawa ninyo. Masasama sina Prinsipe Juan at Kapitan Hook. Pero kasama sila rito dahil parang bata mag-isip.
Inutusan namin ang mga demonya na mag-anyong magulang nila para disiplinahin sila. Ang aking munting pirata. Ang reyna ng mga puso ay katulad din, na laging nagwawala kada oras dahil sa maliliit na pagkakamali. Pero gaya ng naunang dalawa, bata ang kanyang pag-iisip at naniniwala kaming sa tamang gabay, makakahanap siya ng katubusan. Maaring solusyon ang nilalang na nagpapalit anyo at nagmumukhang asawa mo. Kung magpapakabay tayo, maaaring maghagis kami ng puting rosas, gintong barya at pamalit na kamay sa inyo ayan sa pagkakasunod. Pero huwag umasa. Ang iba pa mga kontrabida sa bahaging ito ay mas may kamalayan sa sarili. At sila ay tratuhin din na naayon. Lady Tremaine at Gaston, dati kayong maranya at mapang-api sa mababa sa inyo. Ngunit ngayon, nawala na ang inyong yaman, lakas at ganda. Nakatutok na ang aking mga mata sa taong iyon. Walang espesyal na trato dito, pero Tremaine, magtrabaho ka para mabawi ang pera mo. Yan ay maliit lang matapos mong linisin lahat ng kubeta sa kalyeng ito. Ano pang hinihintay mo? Simula na. Eto si Isma. Una, gagawin ka naming kuting ulit dahil kaya namin. Boses ko ba yan? Boses ko ba yan? Nalay! Pangalawa, kaya mong patayin ng emperador na halos ikaw ang nagpalaki. Kaya binibigyan ka namin ng papel bilang pinakakinamumuhian mong bagay. Isang magsasaka. Walang mga pandulokong raket ang makakapagligtas sa'yo rito, Isma. Ang mga sapatos ko. Ayoko talaga sa gubat na to. Siguro maintindihan namin galit mo. Kasi si Cusco rin ay hindi naging mabuting pinuno. Pwede kang bigyan ng luwag sa isang kondisyon. Araw-araw magkapababa si Kronk ng isa sa mga spinach puff niya para sa'yo at sasabihin mo sa kanya na magaling ang pagkakagawa niya nito. Ngayon, baka nagtataka ka kung bakit hindi namin inimbitahan ang lahat ng sakim na kontrabida sa bilog na ito. Nakikita ko na sa big sina Commander Rourke at Madame Medusa makuha ang mga hiyas na nakatago sa apoy at asupre. Pasensya mga kaibigan, hindi ito Minecraft. Papasok na tayo sa ikatlong antas, Greatlands. Para sa mga paulit-ulit na pumatay, nagtaksil at naging malupit, ang bahaging ito ay magdadala ng nararapat na karmic na ganti. Sabi si Commander Rourke maghanap ng ginto. At kahit walang makita, papayagan pa rin natin siyang sumubok. Kailangan ng maraming uling sa mga mas mababang bahagi ng impyerno. Kaya si Rourke ay magkakaroon ng isang kumikitang kontrata bilang minero sa impyerno. At ang ibig kong sabihin, kumikita yon para sa impyerno. Si Medusa ang tutulong, gagapang siya sa masisikip na lugar para makuha ang malalaking tipak ng uling. Wala siyang naging problema sa pamimilit kay Penny. Ang batang ulila na dinukot niya, nagawin din yon. Kaya mukhang patas lang na ito ang maging paraan ng kanyang pagtubos. At iyon ay para sa pagbabanta niya sa maliit na teddy bear ni Penny dahil kahit sa pamantayan ng mga demonyo, talagang nakakadiri yon. At ikaw naman, Jafar, kasing sama ka rin niya. Bukod sa pagtatangkang agawin ang trono kay Sultan, malupit mo ring inabuso si Iago. Kaya, tulad ni Isma, gagawin ka naming intern ng lokal na tagapagpatupad ng demonyo dito sa ikatlong antas. Isang posisyong ayaw mo. Narito si Clayton, handang pumatay at pabayaan ang iba para lang sa sariling pakinabang at kaginhawahan. Nakita na ba tayo? May espesyal kaming parusa para sa mga ilegal na mga ngaso dito sa ikatlong antas. Exhibit ng mga ilegal na mga ngaso kung saan ang mga gaya mo ay pinapakita sa mga hawlang mas maliit pa kaysa sa mga inihanda mo para sa mga biktima mo. Inagoto, hindi mo naman siguro gustong patayin si Tribus para dalhin ka sa langit. Nakita naman namin lahat ng flashback, di ba? Pinapalabas mong ina ng taon si Tremaine. Hatulan ka namin maglakad sa kalsada ng bilog na ito sa parehong marupok at matandang kalagayan na iniiwasan mo. Subukan mo kaming lokohin pero hindi ka makakatakas. Pareho rin ang parusang ibinibigay namin sa mas malala pang madrasta, ang masamang reyna. Sinubukan niyang ipapatay ang bata para hindi siya matabunan sa ganda nito. Pakiramdam ko ay kakaiba. Gagawin natin siyang mas pangit pa kaysa ibang bruha dito. May parusa rin ang lunggang ito para kay Dr. Facilier. Ilalagay siya sa lungga ng sugarol kung saan malas siya at isusugal ang lahat ng meron siya. Siyempre, ang parusang ito ay nangangailangan na lokohin muna namin siya at bigyan ng kaunting pera bilang panimula. Kaya napaka-kumbinyente nang malaman naming palihim siyang pumasok sa kasino at isinugal pati ang damit niya. Hindi, Larry. Ako ang siguradong mapapahamak kung di natin makuha ang dugo ng palaka. Isang medyas na lang nasa kaliwang paa niya, suot pa ang kanyang kamiseta at may boxer shorts na may mga puso ang disenyo. Kaya magpatuloy na tayo bago pa natin kailangang gawing pang may sapat na edad lang ang video na ito. Kayong mga naghihintay ng parusa ay espesyal na uri ng kasamaan. Nakikita ko sina Daga at babaeng pugita na nagbabalak para makuha pa ang kapangyarihan
at impluensya sa iba pang bisita. At yung halimaw na yon ay nagbibigay sa atin ng magagandang tips sa pagpapahirap. Isang desisyon na pagsisisihan niya ng husto sa lalong madaling panahon. Panahon na para ituloy natin ang pagpaparusa sa malalaking salarin. Pangalawang pinakamababa ngayon ang Layer 4, ang kaharian ng mga tirano. Bagamat may salang na una, ang natitirang kontrabida ang tunay na pinunong nagpasakit sa buhay ng iba. Puno ng kaawa-awang kaluluwang impyerno. At parang kahanan ito kay Ursula dahil halos buong buhay niya ginugol sa panlilinlang ng mahihina para makuha ang kanilang kaluluwa. Tatay, gusto ko yan. Dapat lang naharapin niya ang katarungan sa kabilang buhay at gugulin ang kawalang hanggan sa lawa ng asupre. Isipin mo na lang na parang mainit na paliguan na hindi komportable. Kapag umalis siya, magiging damong dagat siya, tulad ng kaluluwang niloko niya noon. Ang buhay ay puno ng mahihirap na desisyon, di ba? Ipapaalam namin kay Ursula na sina Flotsuma at Jetsum ay nasa fish tank ng hotel at ayos sila doon. Hindi rin masasasabing maayos si Turbo, na kilala ring Haring Candy. Ang labis na paghahangad ni Turbo sa kasikatan ang naging dahilan kung bakit isinarang sarili niyang laro, pati na rin ang isa pang laro na itinuring niyang banta. Sa Wreck-It Ralph, katumbas na mito ang pagsira sa sarili mong universo, pati na rin sa universo ng iba. Tapos susubukan upang makapasok sa ibang universo sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng isang bata. Oo, iniisip ko rin. Walang sapat at dahilan ng mga krimen ni King Candy. Hiling ko lang ay pakinggan mo ako. Ang pinakamabuti nating magagawa para sa kanya ay magain ng insanity plea. Pero kahit ganon, kailangan pa rin siyang parusahan. Mas mainam na gawing mas malaking glitch siya kaysa kay Penelope noon. Paglusot sa mga pader, input lag, stick drift, at iba pang depekto sa video game, kailangan lang kiisin ni Turbo ang mga yon sa ilalim ng mundo. Sagot sa tanong mo kay Haring Magnifico. Oo, ito ang mapapala mo. Aminado kami na lubhang natiwali si Magnifico dahil sa madilim na aklat ng mahika. Kung hindi niya gagamitin yon, malamang hindi niya yon itatago sa bahay niya. Nang mabahala siya sa kanyang impluensya, nagpadala siya sa dilim at natanggap ang nararapat. Bunga ng kayabangan ni Magnifico. Para sa amin, tama lang sa pelikula na nakakulong siya sa salamin. Hindi yon nakakatawa. Palabasin mo ako dito ngayon. Isang salamin na hindi niya matitigan. At kailangan pa niyang araw-araw sabihin sa mga pangit na demonyo na mas maganda, mas makapangyarihan at mas astig sa lahat ng paraan kaysa sa kanya. At nandyan naman si Ginoong Ratcliffe. Ah, diretsahan na. Isa kang rasista. At talagang marahas pa nga. Masama kang amo. Pinapagawa mo ang mga tauhan mo ng halos walang bayad. Pinapakain ng tira-tira habang nag-e-enjoy ka sa mamahaling pagkain at gantimpala. Tingnan natin kung gusto mo yan kapag ikaw naman ang nasa ilalim. Ang parusa mo ay maghukay ng ginto sa lawa ng asupre. Kahit mukhang walang makukuha doon. Ibig sabihin, kulang pa ang pagsusumikap mo, tama? Sa antas na ito, nandito na si Hades. Sandali, hindi ba ikaw ang namumuno rito? Ah, ibang impyerno pala yon. Sige. Tumambay ka na lang siguro kay Ursula sa lawa ng asupre. Pinakamalapit na ito sa ilog sticks. Dito sa HE double hockey sticks. Ngayon, 7 na lang kayong naghihintay ng hatol. Para sa inyo, nakalaan ang pinakamalalim at pinakamabigat na parusa. Pumasok na sa ika-5 antas. Tingnan mo ito. Para ito sa mga pinakawalang patawad na kontrabida sa mitolohiya ng Disney. Sa laro, tatalakayin natin ang mga kontrabidang malupit lang dahil gusto nilang maging malupit, 11%. Binugol mo ang iyong mga araw sa paggamit ng itim na mahika para pahirapan ang buhay ng iba. At para sa iyo, Ratigan, ginugol mo ang iyong buhay sa pagpapahirap sa iba para lang sa kasiyahan. Mula sa pagpapakain ng tauhan sa mga pusa, pagdukot ng batang babae, at mga amang gumagawa ng laruan, hanggang sa paglalunod ng mga bida at ulila. Sige, hindi ko rin alam paano kita hatulan. Mukhang natutuwa ka sa masama. Kaya paano kung gugulin mong walang hanggan sa langit at magdala ng kapayapaan at saya saan ka man naroroon? Kailangan gamitin ni Maleficent ang mahika niya para sa kabutihan ng iba, habang kakanta si Ratigan ng papuri sa mga anghel at mamamayan ng langit buong araw. Hindi mo magugustuhan yon kahit kailan. Sabi mo, perpekto. Pero kung mapagod ka man, kalimbangin mo lang ang maliit na kampanilyang ito at isa sa aming mga mahal na hellhound ay masayang papalitan ng iyong parusa. Baka hindi mo rin magustuhan yon. At dahil napag-usapan na rin ang mga hellhound, Corella, ikaw na ang susunod. Balak mong balata ng mga tuta para gawing Amerikana? Ang mahal ko lang ay balahibo. Nabubuhay ako para dito. Panahon na para bumawi ka bilang ginamuyang laruan ng mga lokal na tuta ng hellhound. Siyempre, kailangan din ng atensyon ng mas matatandang hellhound.
Doon ka papasok. Miss Dawn Bellwether. Hindi kami naloloko ng inosente mong itsura. Bulo ka na talaga sa kaibuturan pero sa totoo lang, tama ka naman na may ilang mga mandaragit na para mga halimaw. Tulad ng mga mahal nating hellhound na kailangan ng target na hahabulin bilang ensayo para hilahin pabalik ang mga pasaway. Kung mahuli ka, huwag mag-alala. May pagkakataon kang bumawi bukas at sa susunod pa. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Scar, magpahinga ka muna sa selos at awa sa sarili. Inalo ka na ng pwesto sa langit, di ba? Pero syempre, ang pwesto na yon ay bilang isang sunod-sunurang alipin ni Mufasa na karapat dapat lang dahil pinaghirapan niya yon. Pantay at patas. Kapag nakaperwisyo ka ng iba, mag-aapoy ang kiling mo hanggang sumunod ka. Mabuhay ang hari. Ang aliping ito. Hindi magiging hari ang Lea ngayon. Sa wakas, Shanyu, may espesyal kaming parusa para sa'yo. Ang masakar mo sa buong barya ng lalaki, babae at bata ay tunay na kasamaan. Halos nirerespeto na namin ito. Kumuha kami ng mga demonyo para gayahin lahat ng biktimang pinatay mo sa paglipas ng mga taon. Hahabulin nila ang anyo mong tao paulit-ulit hanggang sa wakas. Sabi mo, isang tao lang kailangan maghatid ng mensahe. Sige, ang mensahe ko ay nagkamali ka. Ano yun, palakpakan? Naiintindihan ko, may nakalimutan pa pala kami. Ogi, Bugi. Gusto namin ang estilo mo dito. Torture chamber na may sugal na tema, agawan ng pwesto, at pagligaw sa mga bata. Bagay talaga sa impyernong lahat ng yan. Sa malas, gusto nung nasa itaas na parusahan ka dahil dito. Kukunin namin ang sako mo at palalayain ang mga insekto mo. Bawat isa sa kanila ay makakaranas ng sarili nilang parusa. Masunog, yurakan kung gusto mo. Pwede pa nga namin kainin ng ilan, sabihin mo lang. At syempre, huli pero hindi pa huli. Depende kung paano mo ito tinitingnan. Claude Frollo. Pero pumapalakpak ka sa mga parusang binigay natin sa makasalanan ngayon. Salamat. Ibig kong sabihin, ayos lang. Pero wag mong isipin na nakalimutan namin ang pinakamasahol na makasalanan ngayong araw. Tinatawag mo ang sarili mong Kristiyano, di ba? Kung ganon, naalala mo ba ang Lucas 2, 47 at 48? O hindi ba? Ganito yon. Ang isang tao na hindi alam ang kalooban ng Diyos at gumagawa ng masama ay masama na. Pero ang isang tao na alam na niya ito at patuloy pa rin gumagawa ng masama ay mas masakol pa. Simula pa lang ng parusa mo ang apoy ng impyerno. Lahat ng pagpapahirap mo sa mga anak ng Diyos ay mararanasan mo ngayon ng 10 beses pa. Sinubukan kang akayin pabalik ng lingkod ng Panginoon, ngunit hinamak mo ang kanyang pagsaway. Now pay the price. At tapos na yon habang buhay, hindi ba? Hindi pala. May mga kontrabida na sobrang sama at makapangyarihan kaya gusto nilang agawin ang trono. Sa impyerno, kahit isinumpa ay pwedeng bumangon kung malupit sila. 3 pinakamapanganib na kaluluwa ng Disney ang tumangging maging talunan. Si Ursula ay gumapang palabas ng lawa na naglalagablab na asupre sa paggawa ng mga kliyente niya. Ang kapwa niya makasalanan. Nang matanggalan ng pagka-Diyos si Hades, ginamit niya ang galing sa pananalita para utusan ang mahihinang demonyo hanggang muling tawagin siyang Panginoon. Si Oogie Boogie na dati ng pinunit at pinangalat ay tinahi muli mula sa mga abo habang ang kanyang mga insekto ay kumakain ng mga ligaw na kaluluwa. Nagkaroon siya ng hukbo sa kanyang mga paa. Di naglaon, naisip nilang ang tanging gantimpala sa impyerno ay ang trono. Nagkaisa sina Ursula at Hades, unang nagplano sa gitna ng asupre at usok. Sabay nilang binuo ang isang imperyo ng mga kontrata at pamimilit. Si Ursula ang bumibitag sa mga desperado at si Hades ang naguutos sa apoy para itatag yon. Hindi na sila napigilan at ang tawa ni Oogie Boogie ay umalingaw-ngaw sa kailaliman. Nagtipon pa siya ng sariling tagasunod, mga sugarol, mandaraya at sinungaling. Ang kanyang mga insekto ay kumakain ng kasalanan, lumalaki at lalong nagiging mabagsik. Nang pinakit niya ang kawan, nanginig ang impyerno. Natapatan ng alindog ni Ursula ng kaguluhan ni Oogie Boogie. Sinubukan ni Hades sunugin ang buhay si Oogie Boogie, pero tumawa lang ito habang kumikislap ang kanyang katawan sa berdeng apoy na hindi banal. Hindi mo na masusunog ang luto na. Mainitin talaga ang ulo mo. Nabiyak ang alyansa ni Hades at Ursula. Nagbangga ng mga utos, humina ang hukbo, at nilamon ng kawan ni Oogie Boogie ang lahat. Kontrata, demonyo, at mga kaluluwang dating kay Ursula. Nang dumating na mismo ang Diablo para saksihan ang sitwasyon, tapos na ang laban. Matigas na nakatayo si Oogie. Tila tinahin na naglalagablab na sinulid, at ang ngiti niya ay parang inukit sa apoy. Namangha, sinabi ng Diablo. Mukhang nakahanap tayo ng bagong tagapagbantay. Kaya si Oogie Boogie ay kinoronahan bilang Panginoon ng mga laro, tagapagbantay ng mga sinumpa, at pinuno ng pinakamadilim na sulok na impyerno. Ang mga insekto niya ay nakagapos sa katawan niya sa pamamagitan ng walang hanggang apoy. Laging gutom, pero ayos lang sa kanya. Lumapit kayo, mga makasalanan! Tumawa siya habang gumagapang ang mga pader.
Laging gabi ng laro dito sa ibaba. Ngumiti ang Diablo. Unang beses na nagkaroon ng aliwan sa impyerno.